Sir Francie, oh. Uy, nandito ka pala. Dito. Oh, nakita kami, oh. Nandito ka pala. Magkakataon. Sa video na ito ay magsho-short ride tayo patungo sa Daang Katutubo at maliligo sa sikat na ilog dito. Matapos ay mag-e-explore naman tayo sa ilang bahagi ng Daang Kalikasan. Tuklasin ang mga nakatagong spot na masarap liguan at pagkampingan. Tara, sama kayo sa panibago nating adventure kasama sina Fancy Adventure at Labrador na Camperdom ay simulan na natin ang video na ito. Tara, let's! Good afternoon sa inyong lahat mga idol. Bali, gusto ko kayong batiin ng magandang araw. At nandito tayo ngayon sa Daang Kalikasan, no? Yung current location natin, nandito tayo ngayon sa Barangay Buelang, no? Ng mga Tarim, Pangasinan. Gano'n na naman tayo, short ride adventure para makaligo sa Daang Katutubo River. Pupunta tayo doon sa ilog na nagse-separate between sa mga Tarim, Pangasinan or yung Daang Kalikasan tsaka Daang Katutubo. So nandito tayo ngayon sa junction kung saan ito yung papunta ng Daang Katutubo at dito naman yung palabas ng mga Tarim, Pangasinan. At dito tayo nang galing sa Santa Cruz, Zambales. At mamaya titignan natin kung huwi ba tayo ng Santa Cruz, kung dito pa rin tayo dadaan or magbabaya mapita tayo. So kasama natin ngayon ay si ito, may ano tayo, kasama tayo. Yan, si Labrador. Hello. O, sama-sama natin siya ngayon kasi maliligo siya. So imimit natin doon si Fancy Adventure. Nandun na sila ngayon sa ilog sa Daang Katutubo. Bali, ang purpose din kung bakit tayo nag-short ride ngayon para ma-review natin itong bago nating action camera, ang DJI Osmo Action 5 Pro, no? So ang kinuha natin yung adventure combo. Bali, shout out pala kay Mrs. Bali, siya yung dahilan, regalo niya to sa akin, itong mga to. Tapos yung DJI Mic 3, so, yung single lang naman yung kinuha niya na may kasamang transmitter. So tapos syempre itong helmet natin, dual sport na adventure helmet. So sa ngayon bababa tayo dito sa may pupunta ng Daang Katutubo. So medyo may yung trail dito, no? So liliko tayo dito. Dito tayo mag-entry. So dito tayo nanggaling sa part ng Santa Cruz, Zambales. At ito, inuulit ko, pababayan ng mga Tarim. So nandito tayo sa junction ng Barangay Sitio Dalos, Barangay Muelang, mga Tarim, Pangasinan. So may patrol base dito ang mga Papa Alpha. So ito, may view deck dito. Hindi na natin alam kung saan, ano yan. Ayun, doon tayo nag-ano nung nakaraan. Ito yung Mount Pugoncille. So may isang trail pa dyan. So sa susunod na mga panahon, from dyan sa may kubo na yan, kung saan tayo nagkape nila Sergeant Moto tsaka ni Arky Marky, ay tatagusin naman natin pababa, going doon sa view deck dito sa mga Tarim, dito sa Daang Kalikasan. So dito ko minount pala yung camera natin ngayon, no? Dito ko siya minount kasi para makita natin. So testing tayo ng ibang point of view. Kasi wala pa yung in-order natin na chin mount na dapat para dito. So pagdating kay DJI Osmo Action 5, tumatagal up to 4 hours yung recording time ng isang battery. So okay na, maganda na yun. So, yun lang naman din ang isa sa habol natin eh, yung mas mahaba yung magiging recording time niya sa bawat isang battery na magagamit natin. So hindi ko pa rin may di-deny din talaga na pagdating sa video, mas maganda pa rin talaga yung ano na ibibigay ni GoPro. Pero ang problema ko nga lang, ang hirap niyang hanapan ng mic. Meron akong mic adapter doon, pero naglulus na siya eh. Tapos ang mahal pa. Nasa
around 3K din ang bili ko doon. Pero kailangan bibilan mo na naman ng mic. Adapter lang kasi yun eh, para makagamit ka ng 3.5mm na jack para dun sa microphone na ilalagay mo dun sa mic adapter. O, tapos minsan nagkaroon ako ng experience doon, hindi ko na monitor na hindi na pala nagre-record, gawa na nag-loose na yung ano niya sa pagkakabit ng mic adapter dyan sa mismong GoPro. Unlike dito sa DJI, nung dumating sa akin to at kinonekta ko siya dito sa DJI mic, hindi mo na kailangan ikabit yung transmitter. So through Bluetooth, no? Ay, hindi ko alam kung Bluetooth ang connection niya ha. Correct nyo na lang ako kung mali yung sinasabi ko. Kahit hindi mo na ikabit yung mismong transmitter na ano, is magko-connecta na siya through wireless connection. Yun yung maganda ngayon dito sa gamit natin na camera. Tapos ang haba pa nung buhay nitong mic, kahit ang liit-liit niyan. So subok yan. So nagtanong-tanong din naman ako sa mga kasama natin like si Bro JRTV na naka Osmo Action 5. So maganda rin naman yung feedback niya pagdating dito. So testing tayo naman dito, isa sa concern ko, para mas maibigay ko din yung magandang mas malinaw na audio, lalo na pagka nagnanarrate kami sa mga sinasabi namin, kung ano yung mga nasa paligid namin. Mas maibigay natin, mas mag-improve yung ginagawa natin na content. Bali na dito na tayo sa pababa na tayo ng Daang Katutubo. Kumanda na yung daan dito kasi dito rin kami nag-entry nila Sergeant Moto tsaka Arky Marky nung nagpugunsili kami. Doon kami nakita sa Mapita View Deck. So may bakas ng ano rito, ng grass fire. Ito sa part na to, dito sa bandang kaliwa natin. Ayan oh. Pero mukhang tumutubo na yung mga damo. Ayan oh. Pero dun sa part ng Daang Kalikasan kanina, umuusok pa. Kaya nung dumaan ako doon kanina, nangangamoy sabi ko parang amoy sunog na pine tree. Eh nung pag-angat ko doon sa may kalsada, ayun na, bumungad na yung usok. So ang lawak na nung grass fire doon. So may dalawang portion ng bundok doon na nasusunog ngayon. Siguro gawa na rin ng sobrang init. So, kung gusto nyo pala mapanood yung adventure natin sa Pugunsile, check nyo po yung mga videos natin dyan sa list natin dito sa ating YouTube channel. So don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga adventure. Dati lalaki ng rats dito nung panahon na bumagyo. So kung gusto nyo na ang medyo hard trail adventure, dyan sa Pugunsile, napakaganda dyan. So panoorin nyo rin pala yung naging adventure namin nila Francie Adventure, Ellie Motor, Danvi, si Sir Carlo, tsaka si Sir Benedict doon sa backdoor natin sa Mount Ugo, tsaka backdoor from Cayapa, Nueva Vizcaya, palabas ng Barangay Imugan na sakop naman ng municipality ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Grabe tarik po na ito, no? Tapos yung mga bato na yan, yung mga graba na yan, napakadulas, lalo pag pumipreno ka sa likod. Kaya wag kang pepreno pagdating dito sa harap.
Kanina pa kayo? Oh. Hello! Dito na ako! Ayun o, may kasama ako. Oh, Ayan, ayan o, si Labrador, oh, laki na o. Ayan, sa mga nagtatanong. Ito na po yung si Labrador. yung, Diligo ko siya ngayon. Aso sa Mount San Ayan eh. Oh, bali lipat tayo dun sa kabila. Tay, thank you, tay. Tawid tayo uli ng ilog. Teka, ito doon masara. Doon, oh. Dito. Yun, oh. Para mamigang. Ay, maligo. Ligo tayo. Pinakamagandang pagligo. Pinakamalalim. Maliligo si Master Francis ang Labrador. You're right. Labrador, oh. Baby. Sa tayong naligo at nakapag-refreshing na tayo. At ito, si Labrador. Nilamig siya kanina, pero ito okay naman na siya. Ayan, tulog na tulog. At medyo nawala na yung pagmumuta niya sa mata niya. Nagmumuta kasi siya, pero meron akong nilalagay na drops para sa kanya dun sa nandun sa bahay, hindi ko nadala. So ito. At sarap pa rin mag-refreshing dito sa lugar na to. At meron nang nagko-quarry sa part na yon. Doon tayo nagka-camping dati. Kasama si Commander at dati si Bro JR. Yan, tsaka yung Team Stokwa nakapag-spot na dyan. So may mga ibang naliligo rito na dumating. So bali ako magpapaalam na. At dito na ako ulit dadaan sa part na to. Dito sa pakit ng Daang Kalikasan. So saglit siguro tayo doon. Then awid tayo ulit. Paalam tayo kay Master Francis. No? Then, tara.
Salamat, sir. Tay, Saka, dito na ako sa taas uli. ingat ka. Oo. Salamat. Thank you. Thank you rin. Tay, maraming salamat po. Nice meeting po. Sir, ma'am, nakapunta na kami. Di ka Oo. kumain eh. Hindi na, okay lang. Dito tayo, madali na ako. 45 minutes, nandun ako sa amin. Pagkapabalik. Mhm. Yan. Mas mabilis na ako tayo. Sarap magmotor dyan. Diyan, may bahay dyan eh. May bahay dyan tayo. May mga taniman. Oo. Update na lang sa 21. 21 ha. Mm. Kuman tayo. Sige. Pipiin ko na yung kabila. Sige. Kung sino yung ano, pagka wala. Ayan mo, sir. Tayo lang. Sige. Sige, ingat. Ingat po. Oh, sige. Thank you. So, kita tayo uli. Woohoo! Sarap, di ba, Labrador? Ayan. Tapos, silip tayo konti rito. Ayan. Ito. Ito yung lugar ng Daang Katutubo. So, itong part na to, napakatarik dito sa part na to, pero parang mas okay siya babaan ngayon, no? Hindi katulad dati, talagang sirang-sirayan, daw ang lalalim ng rats. Then doon tayo. Dito tayo bumaba. So, akit na tayo kasi maghahapon na. It's already 3:26. At ito, paalis na tayo uli. Bakit na tayo dito sa Daang Kalikasan. Ito pala yung gloves natin, yung Mason Tex. Yan. So, may bago rin tayong gloves na ginagamit. Yung ginagamit natin dating gloves, matagal na ang serbisyo sa akin nun. Nasa 6 years na. Almost 6 years. Magsa 7 years na nga yun sa akin eh. Napakatibay. So, nabili natin to sa store ng Spider, kasama nitong helmet na iniregalo sa atin ni Commander. Masisipagan ko pang maglaba. Kada uwian, kada off duty maglalaba ako. Yan.
Nakakamiss puntahan yung bundok na yan, no? Liko tayo dito kasi yung part na yun, pag lumigo tayo sa kaliwa papuntang proper na ng ano yun, mga Tarem. Dito tayo, papunta tayo ng Santa Cruz, Zambales. Parang doon yata sa kabila yung daan eh. Silipin natin. So, silipin lang natin. Maaga pa naman eh, alas 4 pa lang. Yung part na to. O maganda mag-camping dito eh. Daming ano, mga pako. May ano dito, trackpad ng ano. Tapos magtanong tayo dyan kung may liguan. Mukhang pababa rin ng ilog yun ah. Ito pa, may nakita akong bahay dito eh. Shit! Po! Tao po! Walang tao. Paalam sa ano tayo. Ay, Nay! Magandang araw! May daan po, may ilog po ba rito? Walang sumasagot. Hindi, magtatanong na ako kung may daan papuntang ilog. Sisilip lang sana kung pwede maligo sa ilog, Nay. Sisilip lang sana kung pwede pumunta sa ilog. Ay, meron, saan po ang daan? Dito lang po? Opo. Bali, taga Santa Cruz lang po ako. Opo. Sambal po ba kayo? Hindi. Ay, hindi, Ilocano po. Sambal po kasi ako pero hindi ako marunong mag-Ilocano. Pwede naman, Nay, pumunta sa ilog. Kaya nga, kumakatok ko rin, walang sumasagot eh. Papaalam sana ako sa inyo. Baka mamaya, bawal.
Hindi naman bawal, Nay? Sige po. Hello, Eugene po pala pangalan ko, Nay. Saglit lang naman po ako, silip lang. Kami naman nagliligo dyan. Marami po naliligo? Kasi baka bawal po eh, kaya muna damay sa grasper to. Oh. Hindi pa ito yung pinaka ano. Ando. Oh, may puno pa ng mangga oh. So, ibig sabihin matagal na talaga may naninirahan dito sa lugar na to, no? Biruin mo, may puno pa ng mangga dito. No, may bahay. Wow, pero may tawiran, no? Wow, hanggang saan kaya to, no? Wow, ang ganda. Kaya to, private property na kaya to? Dami silang ano, no? Sino ba kayo nakakaalam ng mga gantong klaseng puno? Yung parang ano, yung dahon niya parang sa pinya, pero ang tataas. Eh mga yan, no? Ganyang puno. Ito mukhang may masarap magandang liguan dito ah. Mukhang dating daan to. Yan. Nabali may ano tayo, pinasukan tayong trail mula doon sa taas kanina. Ito yung ganda. May ilog dito. Sarap mag-camping dito. Pakapayapa dito. Yan. So may source of water. Yun nga lang, walang part pa na maliliguan. Pwede naman tayo maghanap dito. So meron pa dun. Hanggang doon pa yung trail nyan. So explore natin para in the future meron tayong mga babalikan na spot. 1% na lang yung ano natin, mic. Tuloy natin yung exploration dito. Tawid ilog din pala oh. Tatawirin pala yung ilog. Hindi naman ganun kalalim. So 4:30 na. Ganda nung bend ng mga sanganong ano, puno. Parang bonsai, no? Ayun, part na yun, no? Parang sarap maligo dun, no? May malalim dun. Hindi ko lang alam kung konektado to dun sa ano, pinag-campingan namin nila Master Francis, tsaka nila Bro JR noon. Ang ganda nung ano, mukhang lagi nadadaanan tong part na to. May part na malalim yung ilog dun eh. Pero kanina may nakita akong backhoe. May nagtatrabaho na backhoe dyan kanina eh. Malayo pa yung part na ginagawang daan. Yun lang. Palagay ko balik na tayo, no? Hindi ko na alam kung saan tatagos yung part na yan.
Tingnan nyo natin. Ay, adventure talaga. Yung part na to, masukal na to ah. Nakakatakot na to. Pero sana may tagusan. Kung mga engkanto pa tayo dito. Na ito, mukhang may daan dito oh. Tagusin natin. Ay, sunog na. Hindi tayo dito, hindi tayo makakadaan dito. Sunog na oh. May tumbang puno rito. Wala na. Dead end, hindi tayo makakadaan. Sorry. May putol na puno. So, kailangan natin bumalik. Sayang oh. Malay mo, tagusan na pala dyan oh. Balik tayo. Pare mga idol, dead end. Napakalaki ng punong kahoy doon. Tapos nasusunog pa siya. Sarap pag-camping dito, no? Ay. Nakalaglag pa tayo ah. Alright. Thank you Lord. Medyo kinabahan ako dun sa pagpasok ko dun ah. Yan lang mga idol. Bakas yung ano rito, patatapos na grass fire. Along the road lang yan. At patuloy pa rin nasusunog hanggang doon yung kabundukan. Grabe no.
Hindi natin alam kung itong insidente na to kung sinadya or talagang sobrang init lang din ng panahon, no? Iwasan natin yung pagbobonfire pag may mga nagka-camping sa ganitong lugar. At kung di man maiwasan, make sure na hindi kakalat yung apoy. Marami naman paraan kung paano na mai-secure yung pagbobonfire natin. So kung ikaw talaga nagka-camping ka at sanay ka sa ganyang gagawin mo yung bagay na yon para ma-secure muna bago kumalat yung apoy, no? Puntahan natin, tignan natin yung sitwasyon nitong grass fire na to. Baba tayo dito. Papakita ko sa inyo kung paano yung nangyari dito sa kabundukan dito pag nagkakaroon ng grass fire. So, kikita nyo, nasa likuran lang natin yung kalsada, di ba? At itong part na to, ito yung part ng kabundukan na nasunog. So, hindi nga natin alam kung sinadya itong nangyaring sunog dito sa kabundukan. So, kasi yan mga yan, natutuyo na yan mga yan. Pagka parating na ang summer season, itong mga damo na ito, tulad yan, ay namamatay yan. Natutuyo sila. At ang tendency niyan, pagka minsan sobrang init, kaya hindi nga natin alam kung sinadya or sobrang init, tapos sasabayan pa ng malakas na hangin, kapag nagkaroon ng apoy, ito ang tendency niyan, nadadamay yung malalaking puno tulad nitong pine tree. Yan, pine tree na yan. Kaya nangangamoy dito, yung amoy ngayon, amoy pine tree ngayon, sunog na pine tree. Yan, ayan mo. Yan, sunog na yan, wala na yan, mamamatay na yan. Yan yung mga dahon nyo, diba? Yan. So yun nga, hindi natin alam kung sinadya or gawa talaga ng sobrang init. So minsan kasi talaga nangyayari yan pagka sobrang init, nagkakaroon ng apoy. Lalo pagka nasabayan pa ng hangin, yun yung nagpapalakas dun sa apoy. Lalo dito napakahangin po ngayon. Yan yung pinaka magiging fuel ng apoy is ito. Sasabayan pa ng malakas na hangin. Yan, grabe nangyari dito ngayon. So sana hindi na kumalat, no? At kawawa naman yung mga pine tree natin. Tulad niya, no? Kulay brown na siya. Napakalayo ng kulay niya rito sa pine tree na to. Ay mga pine tree na nandito sa kabila. Yan, no? Kulay green yung mga yan. Ayan mo. Ito, hindi ko alam kung pine tree to. Baka agoho na to. Pero yung mga nasa taas, sure ako na pine tree yan. So yan, kulay green na green sila. Unlike dito sa kabila, sa part na to, gawa ng nangyaring grass fire, sunog, ay naging kulay brown na siya. Okay, tara, tuloy natin yung biyahe natin. Ayan, lobat na yung natin. Lobat na yung mic natin, hindi natin na-charge So, hindi natin nakuha yung pero na ako. Test play na ako sa ng mic natin. Ay tara. Ano yung biyahe?
Ganda no? Ayun no, yung ilog dun no. Oh, may bahay dun sa baba. Ayun no, maganda, may parang may liguan, silipin niya natin. Paalam tayo. Downhill to ha. Downhill tong ginagawa natin. Pababa tayo ngayon dito sa ano. Dito sa ruta na nakita natin. Tapo! Tabo! Camping. Wow! Oh, may tatawiran ka din dun sa kabila, oh. Wow, sarap mag-camping dito. Isa pang spot na nakita natin dito ngayon sa Daang Kalikasan. Ganda, oh. Ayan, bakit yan dun? Yan, kalsada yan. Tapos ito, dyan tayo galing kanina kung saan natin nakita sila nanay. Yung kabila niyan, konektado tong ilog na to doon eh. Ganda mag-spot dito. Ganda lang ano, pang bonsai. Pero nananahimik na siya dyan.
Wow! May ang lalim oh. Sarap dito, ayun oh. Sarap mag-dive dito. Pakalinaw ng tubig. Ayan oh. Nakaligo na kasi tayo sa daang katutubo kanina eh. Hindi na tayo maliligo ngayon dito. Pero grabe. Ayan ang solid on dinaw oh. Yan oh. Pakalinaw niyan. Tapos yung view na makikita mo rito. Ayan oh. Kakamping tayo dito mga susunod na panahon, lalo itong parating na ang summer. Pakaganda. Solid na solid. Solid na solid oh. Pakalinaw niya no. Oh. Tapos pwede ka pa mag ano dyan, latag dyan oh. Gawa ng buhangin yan. Pwede ka maglatag dyan. Doon buhangin din. Yung part na yan. Pwede ka maglatag ng tent dyan. So, sa lalim niya no, napakalinaw niyan mga idol. 'Di ba? Wow! Solid. Ayos. Dito tayo ngayon. Saan ang pangalan ng lugar niyo, bro? Ano, Kanaynayan po. Kanaynayan to? Opo, Kanaynayan. Sakop ng Kanaynayan, barangay Kanaynayan to? Opo. Shout out sa mga ano dito sa barangay Kanaynayan. Saan ang pangalan mo, bro? Jasper po. Jasper. Ikaw? Francis po. Francis. Denver po. Denver. Papalipad tayo ng drone. Ganda ng ano nila dito oh. Saan itong kalsada na to? Anong pangalan nitong kalsada na to? Ano, Almansa sa tawag nila dito kayo? Almansa? Opo. Almansa Road. Oo. Parang gano'n. So pag pinasok mo to, papuntang, Hindi ko lang po alam, hindi ko pala papasok ko. hindi nyo pa napapasok. So ito pala, Kanaynayan pa pala to. Itong part na to, ito Gisgis na to eh. Barangay Gisgis. Dito tayo, galing tayo kanina ng sa poblasyon ng Santa Cruz. Then pumunta tayo ng Daang Kalikasan. Yun yung pinuntahan natin. Tinagos natin hanggang doon sa Daang Katutubo at naligo tayo doon sa sa bridge doon sa ilog doon. So magpalipad tayo ng drone dito. Tour ko muna kayo, ang ganda ng lalo pagka tumama yung ilaw ng ng sunset, nagkukulay gold yung yung mga palay. Ayan. Ang ganda na ng ano yung kalsada yon? Opo. Saan tagos niyan? Hindi ko lang po. Baka bagong kalsada din. Hindi kay yan, pinapayagan kayo nila dumaan dyan? Sa ano po? So dati noon, way back 2009 mga ganyan, 2005, talagang kalbo yan. Pero ngayon na rehabilitate na. Gawa ng mga nursery ng mga mining company rito. Pero dati, yan, kalbo yan. Pero ngayon na rehabilitate. So tinanim na nila yung mga puno na inalagaan nila sa nursery nila. Kaya bumalik yung dating itsura ng bundok. So doon naman ang binubungkal nila ngayon. Pero i-rehabilitate yan. At ito mga idol, dito ko na tatapusin yung video natin sa naging short ride adventure natin ngayon dito sa bayan ng Kanaynayan, barangay Kanaynayan, dito sa, ano pangalan nito bro? Almansa? Almansa Road. Ito yung pinaka last stop natin before tayo uuwi. At abangan ninyo yung mga susunod pa nating adventure kasama ang Team Braveheart tsaka Backdoor Boys. So ito yung mga nakilala nating tropa natin dito. Taga poblasyon sila dito sa bayan ng Santa Cruz. Ang gagala no? Ito hindi raw nagpaalam eh, mga tumakas daw to eh. Pero hindi. Okay naman sila. Tsaka dito kamay na natin. So dito natin yung review natin dito sa bago nating helmet, DJI mic, tsaka dito sa action cam yung DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo na nakuha natin. Ito na, magdidilim na, mawawala na yung So maraming salamat sa pagsama ninyo sa ating adventure at abangan ang mga susunod pa nating adventure. So bye bye.